Kailangan kong magpa-gawa ng gulong ngayon. Ano? Ayaw sila to eh. Myself, I live in Winnipeg. Ayaw nila yung umaapoy eh, na may may mga bato. Firestone, bridgestone, para lang sa mga tulay. Tapos mabatong tulay. Smoking. Pangit yung pagka, ng itlog. Hindi natatanggal agad, oh. Fuck's sake. O, wala lang akong pasensya. Fuck. Sayang yung white, eh.
Kuha tayo ng tinidor. Sa water. I wish they weren't 21. The grinds here. I would get some right now. Just refill. This is mine. Okay. I just fill water. Let's go. That's it. Thank you. I'm gonna Thanks. Okay. Pag kape, free. Okay, refill lang sa kape. And hot water, walang bayad yung hot water, may egg ako. Meron akong 5 minutes para tapusin tong aking kimchi noodles. Fuck's sake. Hindi mainit ang tubig. Yeah. Mainit pala, nasa sa ilalim lang. Ang daming construction sa highway. Kaya yung aming detour, yung aking detour, umaabot ng ubos ang aking oras. From Fargo, ikot sa likod, backdoor ng North Dakota. Haba. Pero alam nyo, mas magaling itong nakikita nyo ngayon. Ito yung interstate. Part pa ito ng interstate, but in a few kilometers or few miles, mag-end up na siya sa border ng Canada. But ang bilis nilang gumawa ng kalsada. Ang bilis nilang gumawa. Hindi sila nagtatagal, lalo na sa ano. Except sa bridge, ha. Mga tulay na ginagawa na, it takes time. Pero itong kalsada ay ang bilis nila. I think it's asphalt yung tinatanggal nila, pinapalitan nila ng bagong asphalt din. Ang bilis nila kasi pag alam nila na in a few months start na naman ang winter. Pero napaka-smooth ng kalsada. Yan, no? Ang haba pala ng hinuhukay na. I think all the way hanggang border, eh. At least nakikita ng mga taga-Amerika kung saan napupunta kanilang mga tax. Nasa highway po na dinadaanan namin yung tax ninyo. Tax namin kasi nagbabayad din pala ako ng tax. Akala ko noon, hindi ako kasama. Nagbabayad din ako ng tax. Yung binibili ko may tax. Yung pino-fuel namin may tax. So nagbabayad din pala kami ng tax. Ito yung tax. Dito napupunta yung ating tax. Atin. Hindi lang sa inyo, atin. Ating tax. Magandang kalsada. Kaya sulit, no? Mga taga-Amerika. Sulit ang tax ninyo. Sulit ang tax natin. Ano ba yan? Sulit ang tax natin, mga taga-Amerika. Huwag kayong mag-worry dyan. Okay lang ito. Nagagamit ng mga truck drivers.
hindi lang ng mga papuntang Canada. Of course, yung mga Amerikano na papasok ng Canada to make their life more easier. Walang lubak-lubak, smooth, naka-cross control ang sasakyan. O, di ba? Wala kang pwedeng sabihin sa North Dakota na, hey, bakit ganito ang kalsada natin dito? Ha? Nagbabayad kami ng tax. Pero sa Pilipinas, alam na, i-comment nyo na lang kung saan napupunta ang mga tax ninyo. Sure. Wait. Pretty little baby. Last exit. Last exit before Canada. Exit 215. So meron silang signboards. Binabalaan yung commuter na in the next exit, ito na yung last. Okay? Baka hindi ka ready na pumasok ng Canada or wala kang dalang passport, hindi ka attentive dun sa mga signboards na nilalagay, dumiritso ka ng Canada, patay ka. So, kung hindi ka ready pumasok ng Canada, you have to exit and turn around. So, meron na siyang advice na ito yung last exit. Kasi in a few, like 4 kilometers, border na eh. So, bago ka papasok doon, kung hindi pa clear yung load mo, everything, etc., you need something to check, etc., i-check mo muna dito sa parking. Bago ka papasok sa Amerika. Or kung confident ka na clear ang iyong load, ang iyong, yung truck and trailer, clear na siya, hindi lang sa manifest but also sa mga kontrabando, baka siningitan ka sa lalim, kung clear na, and then good to go. Diba? Pero kung doubtful ka na you wanna check muna, baka kasi merong mga nasingit-singit, ito ang tinatawag na Pembina. Itong area na to, Pembina. But I'm not really sure kung pwede na akong try ko lang kasi 2 days na ako, 48 hours. Sana naka 48 hours na ako para free na akong kumuha ng smoke. Kaya tinatawag na holy smoke. Duty free. Okay, I'll be back. Mamaya ko siya ikutan pag once na nakakuha na ako ng smoke. Ikutan ko muna sa sasakyan. Silip sa ilalim kasi, yung feeling ba? I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Galing na ako dun sa loob. Ikutan ko muna tong guwapo na ito. Dadaan ako ngayon sa border, sa immigration o custom ng Amerika. Sana pumasa, even sa Canada na side. Check sa custom sa US and check sa custom ng Canada. But so far, wala na naman siyang soil sa kanyang mga trucks. Clean. I hope here wala na. So yan, madumi lang yan. Wala na siyang Here, wala na. Okay. Okay, walang soil.
mga tao sa ilalim. Kailangan kong gawa ng gulong ngayon. Kaya nagpapatama ko ng oras kasi pag nag-start ako ng umaga doon sa pinarkingan ko kanina, yung tire shop close. So ngayon, 8 o'clock na, bukas na sila, of course. And then, yung opisina ng may papagawa pa ako, yung kahapon, yung strobe lights, hindi siya gumagana eh. Laging may problema ng strobe lights. And dito walang sign ng mga soil. Ayaw nila makapasok ang soil ng Amerika eh. Ganun din sa Canada, ayaw nila makapasok ang soil ng Canada sa soil ng Amerika. Kaya kailangan hindi siya mag-contaminate. So wala, okay lang itong mga dumi na yun. Anyway, wala naman siguro ang kontraban. Kasi yung tinigilan ko kahapon, hindi naman siya area ng ala. Hindi, dumi lang yan. Yung soil talaga na buong soil. Ayun si babaw. Kunin ko lang. Dali. Ayan o. Ayaw sila to eh. Ayan lang mag-contaminate soil to soil. Yung fly labas na oh. Kaya binili nila ng ano. Ang price niya nung na-bidding ay 200,000. Yeah, 200,000 to. Second hand. Ganun ang mga farmers dito. Pag once na hindi na nila need at may mga bagong equipment, style, ino-auction nila ang mga sasakyan. So I think it's all good. Yeah. Okay. Tara, let's. US Custom. Dito yung paggawaan ng mga bus, motor coach. Yeah, motor coach. Mga bus na ginagamit sa atin. Ay, kilay no.
mga motor coach na bus, yung mga imported, doon ginagawa. Kasi nandito yung entry ng truck, so hindi ka pupunta doon. Dito ka pupunta. Pero may mga border, depende kasi kung saan kayo papasukin ng border eh. Depende sa inyong lugar, o sa province niyo malapit. But, wag na wag kayong agad papasok. Maghanap kayo ng parking, lalo pag mag-haul kayo ng mga equipment na second hand, kasi kailangan talaga ng stamping ng US. Yan ang US Custom. So, this one is property pa ng US Custom. US State. Okay? Problema nila yan kung maglakad sila. Hindi mo problema yan. Pipikapin ko lang yung aking smoke. Hi there, good morning. Good morning. Oh, 409. Thank you. Thank you. Thank you. So yung parking, yan, sa gilid. May nakasulat, Customs and Border Protection Truck Parking. May sign dito. Then, meron pang sila nakasulat to, last turn off before Canada. Yan ang Canada eh. Pwede kang pumasok dito, then turn around. Balik ka ng Amerika. Anyway, You have 10 hours and 17 minutes left. mamaya ko i-change yung aking mga gamit. So, ang kailangan dito, ito ay sa border ng Canada. Then, custom documents, I don't know which one. And meron din ako na-print out na custom documents. Okay. And I don't know kung saan dito ang kailangan nila. Mamaya, malalaman. So, pupunta ako dun sa opisina na yan para magpa-verify sa kanila or pa-stamp. Off ko muna kasi bawal. Okay. Tapos na ako dun sa loob. And change ko lang yung aking miles crossing border. You have 10 hours and 17 minutes of remaining drive time. Crossing US border. Passport. Ngayon, ang kailangan naman dito sa border, of course, yung manifest. Okay? Manifesto. Pero titigil pa ako dito sa loob for sure. Sana, kung i-check nila din, good. Kung hindi na, then so be it. And change ko na rin yung aking clock.
Ready? I'm ready. So, ang ginawa nila, kailangan meron kang ITN number. Okay? Again, sa mga papasok na mag-haul ng ganitong equipment or kahit hindi ganitong farm equipment, make sure na meron kayong US border na paperworks. Yeah. US Custom and Border Protection Vehicle Expert Cover Sheet. So may nakasulat sulat dito ITN, then ang daming numbers. Yun ang hinahanap lagi sa border. Sa mga ano to sa mga nandito sa Canada, mga nag-haul, kahit hindi RGN, flat deck, step deck, basta meron kayong ipapasok na load, papasok ng Canada na second hand, dadaan kayo sa US Border Custom. Okay? Dalhin yung kanyang dokumento, US Custom Border Protection, meron kayong ganitong page. And then yung galing mismo sa pinagkunan nyo, kung example sa Richie Bruce, auctioneer, or sa isang kumpanya na binili ng mga taga-Canada yung equipment, meron silang papel na ibibigay sa driver. Ngayon, yun ang dadalhin mo. But importante itong page na to kasi dito nila i-stamp. So, nandito yung ITN number, makikita, kailangan kasi ang sasakyan naka-hold siya for 72 hours pagkatapos binili. Example, binili ko ngayon, dapat naka-hold pa siya ng 72 hours, kaya merong tinatawag silang ITN number, yun ang hinahanap nila ngayon. So, okay na to, may stamp na. Ang aking trabaho ngayon, papasok naman ng Canada. Okay? Hindi ka na, tapos ka na dito, hindi na in-inspection yung sasakyan, that's good. But, itong Canada, kung gagawin nila yung inspection, it's okay. Walang problema eh. Pero yung stamp ay nagpapatunay na ang equipment ay na-release na. Hindi na siya ngayon pagmamayari ng Amerika. Then tatawagan ko yung customer to inform him na yung equipment niya is na-release na ng Amerika or border. Officer, good morning. By yourself? Yes, by myself. Where do you live? I live in Winnipeg How long were you in the U.S.? since Wednesday. Any purchases? Cigarette, carton of cigarette. That's it, nothing else? Yeah. Okay, go ahead. I'm good. Thanks much. Well, that's good. That's quick. Wow. Hindi na nila in-inspection yung equipment. And I like it. Diretso-diretso kasi nga I don't know. I don't know how to explain it, but the last time kasi na nagpasok ako ng equipment, may checking. May checking. Checking ba checking? So that's good. That's quick. Wow. So ikikip ko to na-release na. I mean, happy customer na yun. Nice. No, nice. Bilis yung mabilis yung transition ko. Basta kumpleto ka lang sa
documents, everything will be smooth and sound, quick. So yeah, sarado ang timbangan. Kausap ko yung customer na pagdadalhan nito, and confirm ko yung kanyang address para sa delivery by Sunday or Monday morning. It's a private owned, hindi siya company, hindi siya big company. Isa siyang farmers for sure, kasi binili niya talaga itong equipment from the US, no? US dollars. 220,000 US dollars. Binili na US dollars, man. And tawag dito, that's in Canada, that's around 260 or 250 Canadian dollars. Sa Amerika pa talaga siya bumili sa auction. Siguro wala siya makitang ganitong equipment 9620 RX na John Deere, but sa Richie Bruce America may nakita siyang auction. Where are you now? There you go. A new message has arrived. Dadaan ako dito ngayon for my tires. Turn right on Kimberly Road. Where's the Sun Valley? Kimberly Road, this one. Meron kaming account dito sa tire shop na to. Holy smoke, man, ang haba ng pila. Fuck's sake. Okay. Ang haba ng pila ng tires. So ayoko maghintay until 12 noon. I'm gonna continue along the way. Along the way, maghahanap ako ng Cal Tire. Arriving at coordinates on the right. U-turn na ako dito. Yun ang mga bagong gulong, oh. Deliver na.
Second stop, Q-Line. Try ko lang if kayang i-fix today yung aking tawag doon? Strobe lights. Ito yung kagandahan, basta every time papasok ka ng Canada, then dadaan ka sa Pembina, may chance na kung anong pwede mong ipaayos sa truck, magagawa ng paraan instead na ipapagawa mo sa Amerika. So nakakatipid sila kasi diretso sa shop ng Q-Line. Come on guys, let's go! Kasi kung dadaan ka dun sa kabilang port, walang shop ng Q-Line dun, kundi sa Saskatoon. Kaya malaking advantage every time na pasok ka, laging Manitoba. Kasi yung aming shop ay malapit lang dito, madadaanan lang sa highway. I mean, hindi man siya shop, opisina. Opisina siya ng Q-Line or branch siya ng Q-Line. Try ko lang kung hindi busy si Pedro. Kasi kung busy si Pedro, wala. Hindi na naman magagawa yung aking kailangan ipagawa. Okay, I'll be back, mga chuy. Hey guys. Pedro is now fixing it. What happened, sir? No power? Yeah, there's power coming to it, but no ground. Hmm. Always have a problem with With big building. strobe lights. Yep. This is. Working now. I was just trying to help. Oh, okay. Thanks. You betcha. Thank you so man. much. Have a good day, sir. Yep. Take care, buddy. Yeah, thank you so much. You bet. Bilis. I told you guys. Pag dito ka magpapagawa, ang bilis niyan. Ang bilis ng tao na yan. I'm done. So, gulong na lang. Tingnan yung gulong ko. I think, kikita nyo dito eh. Yan o. Yan o. Pag tumama to ng isang bakal, tapos na to. So, tawag ako sa opisina ngayon. Kailangan ko ng gulong sa Kaltay. Under 30 minutes yung ginawa ni Pedro. So, ngayon, tatawag lang ako sa opisina. Hindi ko natatakbo to ng ng tawag dito, Brandon. Masyado ng masyado ng tawag diyan. Tatawagan ko, nakakalimutan ko, man. Q-Line shop. Q-Line shop, Nola speaking. Hi Nola, how are you? Good, thanks. It's Marco, 1644, ma'am. I need, Uh-huh. I need a steer tire. You need a steer tire? Yes, ma'am. It's there's a big bulge on my left side. Where are you? I'm here in Winkler, and I went to Sun Valley, but it's a long lineup. Can I get Okay. tires from the Caltire in Portage La Prairie? Yeah, if you think you can make it there, yeah. Yeah, I can still.
Okay. Yeah, just have them phone me. Alright, okay. Sounds good. Thank you. Okay. Okay, Thanks. bye-bye. Bye. Ganun kadali magpalit ng stair tire, mga chuy. Ang saray mo, no? Q-line pa more. Oh, 12:04. Break time Turn na. right. Okay, I see the Cal tire now. Uy! Sumisingit ka pa dyan sa right side. Pugag ka. Sorry. Sorry for my words. Arriving at coordinates on the left. Hindi ko alam if dito yung entrance eh. Guys, anyway, itong nakikita nyo sa aking dibdib is a mic, okay? It's a mic. So, kaya nilalagay ko dyan para hindi siya nakalawit dito. So, yeah, it's a mic para mas clear. Nandito ako sa Portes La Prairie. Ang problema na naman. Wala silang Michelin na gulong. Wala silang available. So, I don't know if I think tatakbo pa ako ng hanggang Yorkton if merong Michelin doon. Kasi ang gusto nilang ilagay sa front ng gulong is Michelin, not Bridgestone or Firestone, ano pa ba yan? Goodyear. So wala silang available dito ngayon. Kalbo na yung ano na bigla siyang biglang ang pangit ng kanyang ductless sa gulong. Ang delikado lang pag once na ma-pull over ako ng DOT, kita yung ganyan. Pahak ba yung pahak niya? Patay ako. Kuko. Di ba natatanggal to siya? Lumaki siya tapos parang bumukol dito. So, matatanggal to, di ba? Hey, Marco. So go to Quality Tire in Yorkton. Quality They tire? have yeah, they have the steer tires there at Quality. So going forward, if you ever have a steer tire issue, if you're at a shop that has the Michelin, just stay there because that's what Ron wants put on, rather than trying to go through all of this to try to track you down another one. So, okay, even if you have to wait for a bit, it is what it is. But he wants the Michelins on the stairs. All right, okay. Okay. Yeah. All right. So they know you're coming. It's 2 tires or just one? Yeah, you can get them both done, but you do need to bring them back with you, the off tires. Oh, I'm gonna bring back the tires? Yeah, the ones they take off. Bring Okay. them back to our shop here. Yeah, sure. Yeah, okay. Okay? Okay, bye-bye. All right. Thanks. Yeah. Thank you, bye. Nola. Quality tires. Fuck's sake. Yun lang yung umaapoy na may mga bato. Alam mo yung may mga batong gulong? Firestone. Umaapoy na bato. Madaling mag-overheat ang gulong nun dahil Firestone. Bridgestone. Para lang sa mga tulay. Tapos mabatong tulay. Gusto nila yung Michelin, yung chabinugnog na gulong. Ayaw nila ng Goodyear kasi minsan bad year. Hindi lahat ng panahon ay good year. So gusto nila yung chabinugnog na gulong. So from here, Quality tires. Yorkton. Ha? Wala naman eh.
Quality Tire Services. Ah, okay, nasa gilid na ng highway. Welcome to Yorkton. No heavy trucks. Kaya ikaw ang aking inibig, dahil kusang nadama at di ko pinili. Sa katunayan nga oh, this is Highway 9. Now I know, may nakalagay pala talaga doon, no? Highway 9. Nakala ko ito ay dugtong na Highway 16. Highway 9. Now I know. Left at the traffic light, then take the first left. Yan ang customer, oh. Left side. The Quality Tire Services. Wala na, ubos na ang aking oras dito. I'm gonna stop here tonight para meron pa akong 5 hours. You have 5 hours and 15 minutes Yeah. remaining drive time. Gonna stop here. Turn left on Imperial Street.
Wildwood. Yun sana yung in-applyan ko before, yung truck na yun. Yun ay taga Manitoba. Pero, problema, yung load nila ay kinukuha din kay Q-Line. Arriving in coordinates. Nothing makes sense. Kung lilipat ako doon, ganun din. Nag-apply ako dati doon eh. They already called, right? Yeah. What unit number? 1644. It's not in there. Huh? Not in there for some reason. Oh. I think nasabi ko na before na ang pinaka-importanting gulong sa truck ay yung unahan. Kasi pag once ang unahan na gulong ay sumabog, tapos na yung karera mo. Swerte mo na kung maka-take 2 ka. Eh kung biglang mag-flip. Kaya nung makita ko na merong ano siya, bald spot. Yan o. Isang tusok lang, isang matalas na bato dyan. Tapos swerte mo kung makontrol mo pa. Kung hindi, tumatakbo ka ng mabigat ang load. Tapos ay naka 113 ka, highway, palusong, biglang sumabog. Tapos ang karera. Sa likod, itong drive tires, trailer tires, walang problema yan. Kahit sumabog yan, madadamage lang itong mga gamit yan. Then that's okay. Yung sa likod, that's okay. Yung sa unahan talagang pinaka-importante sa lahat. Pinaka-importante. Yung isang gulong sa kabila, okay pa. Pero itong side, nagbabibrate na, gumaganyan-ganyan na siya. Oh. Kita nyo. Diba? Pangit yung pangit yung ano niya. Pangit yung kain niya. I don't know kung anong pwedeng gawin dito. Alignment. Yeah. Pagputok niyan, sayad yan. Damage yung mga... Kasi rim na yan, no? Kunting clearance na lang sa step, damage ang rim, damage ang, you know, pag sumadsad ka dun sa gutter, damage lahat. So wala silang option. Kahit isa lang sanang palitan, pero hindi pwedeng isang bago sa left side, luma ang sa right side. So kailangan pag tagas ang isa, palit ang dalawa. Is it brand new? Oh, it's brand new. Nice, Michelin 22R. That's good. Yeah, brand new siya man. Of course, brand new talaga ipapalit yan. Kaganda ng spike ko. You know the price this one? 1,000 plus dollars. Man, I'm gonna bring this one. Kasi kung hindi mo to siya dadalhin, pwede nilang ibenta to eh. You know what I mean? Yan o, tagilid na o. Ay ay ay. Tangin na yan. Bibinta pa nila yan, maganda pa yung isa. Thank you.
Ito ay original pa to. I mean original. Ito pa yung nakakabit nung una last year. So gagawin ko na lang pala para isahan lang. So patapos na yung aking gulong, ina-align na lang siya. And tamang-tama, dumating ako kayo na alas 4. Alas 5 na, sasarado na sila eh. Sakto lang talaga na sarado na sila, patapos na rin siya. All good? All right, thank you so much. Okay, close na sila. Now I'm gonna find a parking, man. That's it. Repark na lang ako after 100 kilometers. Bilis lang. Tao man. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, wala na akong kaba na yung iniisip ba na baka sumabog. Brand new ang gulong. Thank you, Q-Line. Ay, ay, ay. Ay. Isa pa tong alalahanin ko pag hindi ko siya binaba. Dahil pag once na pagkatapos ng unloading nito, then didiretso ako ng Amerika. Magdadala pa ako ng gulong. Mahirap na.
dito yata yun eh. Nawala. Yeah. So picturean ko lang. Dami ang gulong oh. Kita mo yung mga gulong. Oh, gaganda pa oh. Puro pa-recap yan. Para sa recap tires. Tapos na ako dito. Dinaan ko lang talaga siya para wala na akong iisipin na tatanggal-tanggal pag once binaba yan. Yan, ang daming gulong. Ha! Ganon kaaksayan ang gulong si Q-Line. Guys, kita nyo? Di ba? Magkano ang isa ng gulong? $1,000? $1,000? Ito yun, ang dami. Andun pa sa likod. Ito, para recap pa to eh. Oh, mga trailer oh. Kakapal pa. Ang dami sa likod. Hirap mag-maintain ng ano. Hirap mag-maintain ng tracking, no? Dito ko na lang siya ilagay dahil ihing-ihi na ako eh. Yun, biglang namatay ang truck. Anyway, that's fine. So, I'll see you guys sa truck parking. Lalabas ulit ako ng Q-Line.